Upper Room, Philippines. This is the Lord's touch, to show His love to God's family and His people. Jeremiah 29:11, For I know the plans I have for you, says the Lord, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope and a future. Isang pagpapala po sa ating buhay na maranasan natin ang mga pangako ng ating Diyos. Ang mga pangako, marami pong ibinigay na pangako ang ating Diyos na nakasulat sa Biblia. Kaya I encourage each and everyone na patuloy nating saliksikin ang mga pangako ng Diyos. Ang mga pangako niya hindi napapako, mangyayari at mangyayari sa ating buhay. Kung tayo ay sumusunod, tayo ay nananatili sa presensya ng Diyos at patuloy na gumaganap sa kanyang gawain sa araw-araw na pamumuhay natin sa mundong ito. Mahal po tayo ng Diyos. Sabi niya sa John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him would not perish but have an everlasting life. Ang pagmamahal na yan ang nagsisilbing lakalakasan ng ating buhay Kristiyano. Ang pagmamahal na yan ang nag-uudyok sa atin na manatili sa presensya ng Diyos, na kung may problema man tayo, may pinagdadaanan man tayong pagsubok, alam natin na ang pangako ng Diyos ay bibigyan niya ng katugunan ang lahat ng ating mga dinaranas na mga problema. Maging pag tayo ay financially broke, alam ng Diyos kung ano ang ibibigay niya para sa atin. God truly provide. God will provide. Yan ang tatandaan natin, aasahan natin, dahil alam natin na ang Diyos ay mabuti para sa lahat. Ang Diyos ay nagbibigay ng biyaya para sa lahat. Wala siyang pinipili. Bagkus ang inihingi lang niya sa atin ay magpatuloy tayo na magpuri sa Kanya, magpatuloy tayo na gumanap sa Kanyang gawain, magpatuloy tayo na isapamuhay ang Kanyang mga salita, at lahat ng nararanasan natin na pagpapala ay ibalik natin ang pasasalamat sa Kanya. Kaya kung tayo ay may Diyos sa ating puso, alam natin yung Kanyang mga pangako. Pag may dumarating na problema, hindi tayo mangangamba. Pag may mga dumarating na mga stress sa ating buhay, ito ay walang-wala sa atin dahil tayo ay isang Kristiyano, isang mapagpala, isang pagpapalang Kristiyano ang mararanasan natin. Kaya mga kapatid, mahal tayo ng Diyos. Yun yung katotohanan. Isang pagmamahal na inialay niya ang kanyang bugtong na anak para tayo ay maligtas. Isang pagmamahal na binibigay niya para sa lahat. Naranasan na natin yan. Maging ako sa aking buhay, naranasan ko ang pagmamahal ng Panginoon. Sa panahon na ako ay walang-wala, andyan nag-provide ang Panginoon ng lahat ng aking pangangailangan. Sa panahon na ako ay malungkot, nararanasan ko yung pagyakap ng Panginoon sa akin dahil andyan siya. Buhay ang Panginoon. Siya ang Diyos na buhay na ating sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Kaya mga kapatid, maranasan natin, maintindihan natin yung pangako ng Panginoon sa atin. Ito ay isang pagpapala sa ating buhay. Kaya muli, maraming salamat at God bless you.